brown rice with okra and malunggay, iced coffee, to make rosary. Don't cry because it's over. Good day to everyone. I will be showing you a day in the life or a week in the life kung anong pinagagagawa ko for the whole week dito sa Edmonton. It's been raining for the whole week. And before I head to Corpus Christi, kakain muna ako ng almusal. So I have brown rice with malunggay, okra, sardines, and tofu. Ang magandang church ng Corpus Christi ay located sa south side. If you're going to take the bus, sasakay ka ng Meadows at bababa ka 23rd Avenue and 34th Street. Pagkatapos noon, lalakad ka siguro maximum of 8 minutes papunta doon sa magandang church na ito. Nagustuhan ko na talaga siya, kaya I regularly go there pag bibisita ako sa Adoration Chapel. Ito ang Adoration Chapel ng Corpus Christi. As you can see, napakaganda niya, napakalinis, and napaka-solemn. Meron dong napakalaking crucifix, and then there's a Mother Mary on the side para talaga makakapagdasal ka ng mataimtim. So habang summer, I make it a point to visit this church talaga because malayo kasi yung lalakarin from the corner of 23rd Avenue and 34th Street. So I'm sure kapag winter na, I don't think I can come because napakalayo ng lalakarin and it's going to be slippery. And I wanted to thank Dawn for giving me these shoes. Napakaganda niya. And she always gives me libre talaga ang pair of shoes kapag merong available doon sa pinapasukan niya. This area is the legislature area. Maganda rin maglakad dito because it's close to the McKinney Park. Isa sa mga projects na gusto kong gawin ay gumawa ng sarili kong rosary. Kaya nagpunta ako sa Dollarama to buy the materials that I need. May park na malapit dito sa tinitiran namin. So ang ginagawa ko, lalo na pag summer, pumupunta ako doon para lang mag people watch, and then I'll bring a book with me. And nung nagpunta ako dyan, bumili lang ako ng 2 soda and iced coffee. So wala akong dalang chair. Ang ginawa ko is I just use this grocery bag na galing sa Dollarama. Yun ang inipuan ko, and then I sat there. Masarap kasi, mahangin. And nakakapag-isip ka, nakakapag-muni-muni as you people watch. Siguro next time I should be more specific as to what kind of videos ang i-record ko. And then I need to prepare a script para sa voiceover. Hindi lang yung random videos na kinukunan ko. I have to be intentional. If I really wanted to do vlogging, yung mga a day in the life of a person, and para naman meron ako makontribute kung sino man ang makakanood dito sa vlog na ito of a 50-year-old woman who is living alone in Canada. Ang buhay abroad, in my case dito sa Canada, ay hindi puro ganda at saya. Sa likod ng mga ngiti at larawan, may mga gabing tahimik at puno ng pangungulila. Hindi madali ang mawalay sa pamilya sa Pilipinas, ang hindi makasama sa mga simpleng salo-salo, mga kaarawan at mahahalagang sandali sa buhay nila. Ang pagmamahal sa pamilya
ang magbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Ang masakit pa nito ay may mga panahon na nawala sa iyo ang pamilya mo nang malayo ka sa kanila. Kagaya nung sa akin na nawalay ang aking mga magulang, ang aking ama ay noong 2021 dahil sa COVID at ang aking nanay noong 2023 dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit sa Parkinson's. So, hindi mo talaga iniisip na magiging ganun ang epekto nito sa mental health mo. I would say that I have nag-transcend na ako sa grieving process, but may mga times na kapag mag-isa ka lang talaga at sa sobrang tahimik ng paligid mo, naiisip mo yung mga how I wish nandun ka sa tabi nila. Yun. Siguro kailangan i-turn into positive ko kung ano man yung nakalagay dun sa bookmark na iyon. Don't cry because it's over, smile because it happened. Maaring wala na dito yung mga magulang ko, but I have to think na they are happy now where they are right now. And kahit pa paano, meron na kaming angels that are guiding us and protecting us and showing us that they still care kung nasaan man silang dimension. And I'm just so proud to be their daughter. Proud na isa ako sa 7 anak nila, and nakita ko talaga kung anong klaseng paghihirap ang ginawa nila para lang mapag-aral kami sa college and then mabigyan kami ng magandang kinabukasan. I guess every parent naman ganun ang gusto sa kanila mga anak, kaya ganun talaga na mauuna minsan sila, and we just have to thank the Lord na sa mga panahong nakasama natin sila sa ating buhay. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door.